January 13, yan na po yung araw sa pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Baka sabihin niyo naman ito, fake news to. Mayroon akong video nito, ebidensya, na makikita nyo. Maya-maya ipasok ko yung video na yon. Pero bago yan, mag-ano muna ako ng reaction dito sa may bandang bungad kung ano ba talaga yung sinabi doon sa Iglesia ni Cristo na pagtitipon nila sa sa sunod linggo. Lunes, araw ng Lunes ho yan. So nanawagan na ho yung Iglesia ni Cristo na matuloy ang kanilang pagtitipon sa darating na linggo. Araw ng Lunes, Petsa 13 ng Enero. So ito na yun sila yung kanilang pagtitipon. Pagkilos na to na ayaw nila yung kaguluhan sa Pilipinas. First time ko to na nakita ang Iglesia ni Cristo na nanawagan ng ganito. Mulat sa poll na Iglesia ni Cristo niyan sila. Ngayon lang itong administrasyon na to na may panawagan sila na ayaw nila ng ganitong sistema. Nakita naman natin kung anong sistema ng gobyerno natin ngayon. So inantay pa ng gobyerno na itong Iglesia ni Cristo at mga iba pang mga religious group na manawagan kung ano ang dapat sa ating bansa. So kayong tatamaan nito, wag naman kayong magalit. Wag naman kayong na bakit nangyayang pa yung Iglesia ni Cristo. Postahan pa may magko-comment nito. Yung kinument ko, yung ginawa ko nga video na iba na, magkukomment na naman iba dito, hindi naman akma doon sa video. Baka ito naman, hindi naman akma sa video yung nyo, mag-comment kayo, yung akma sa video, yung napanood nyo, para, kung naintindihan nyo. Pero intindihin nyo muna, bago kayo mag-comment pala, para tama naman doon sa ating ginagawang video. Ako kung, nito, pupunta rin ako nito sa Iglesia ni Cristo, kahit di ako INC, punta ako nito Doon ako makisali sa kanila. Kasi open naman to hindi naman to INC lahat lang. Panawagan to nila na magkaisa ang Pilipino. Kaya sunod linggo doon pupunta rin ako nito. Pasok ko muna yung video ha. At eto na nga, Nelson at Kong, kasi sa social media ay marami ang mga naglalabasan ngayon tungkol dun po sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo sa January 13. Gaya po ng inyong narinig, sapagkat ito, Kong at Nelson, ay gaya din po ng inyong alam, sinerkular na po sa lahat ng mga kapilya, sa lahat ng pagsamba, dito pong Miyerkules at Huwebes. Una po, ang dapat na maliwanagan natin, ang atin pong rallying gaganapin ay para po sa kapayapaan, para po sa peace. Meron kasing lumabas sa social media na para bagang nakalagay INC rally, tapos nakalagay doon, against injustice. Wala po kaming ganon. Hindi po totoo yun. Wala pong ganong usapin ukol sa rally ng Iglesia ni Cristo. Dito po sa Metro Manila, ang narinig nyo rin po sa circular, gaganapin po at magkikita-kita tayo dyan po sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, Liwasang Bonifacio sa Maynila. Meron kasing iba mukhang nililigaw yung ating mga kapatid, kaysa sa ganito, kaysa sa ganyan. Wag po, magbatay po kayo doon sa narinig po yung circular. At pangalawa, dito po sa palatuntunang saganang mamamayan. Wag ko kasi kayong saan kasi kayong nakikinig at saka nanonood. Tsaka yung mga post na kung sino-sino. Opo. Misa kasi nagpakilala, ako po Iglesia ni Cristo, ito pong narinig ko. And ako pinakamabuti wag na kayong makipagtalo doon. Kasi tayo mismo sa atin na magkakapatid, nagkakaintindihan tayo Salita at lingwahe pa lamang po natin, nagkakaintindihan na po tayo wag na rin kayo makipagtalo kasi kapag nakipagtalo pa po kayo, hahaba ang thread, kung sino-sino na sumasangkot ng usapan, ang totoo, meron dyan na talaga, ang iba, binamali para magkaroon po ng maraming engagement. At kada engagement, alam nyo na, ang kapalit po nun ay pagkita ng may-ari ng account. Di ba, Nelson? Yun po siguro dapat nating tandaan. Mag-focus po kayo sa narinig po nyo sa circular at dito po sa palatuntunang saganang mamamayan. Ayan. Yung mga kapatid na iba
para bagang minsan kino-question pa kami ni Nelson Ano, sana po maintindihan ninyo yung ibig namin Hindi, sabihin. kung ipinahayag na sa mga pagtitipon, di alam na. O yun na nga po, Kong. Ang bilin nga sa kagabi, gaya din po Baka ng yung mga inyong alam. nagtatanong, hindi naman kapatid. Meron po kasing iba, Kong, nagpapakilala. Sa social media, mahirap talagang isek kung totoo o hindi totoo Pag sinabi niya, ako po Iglesia ni Cristo, ganito po narinig ko, pero minamali niya, Hindi iglesia yun. ayun na nga po, Kong. Tayo Pagka po- nagkakaintindihan tayo ng ganun. Pagka po sinabi niya na INC siya, pero mali po yung kanyang binibigay na impormasyon, Oho. nagkukunwa lang na iglesia yun. Yun na nga po. Kasi malinaw na malinaw yung yung impormasyon na ibinigay. Yes po. Ang iba nga lang kasi po, na hindi naman iglesia, akala, totoo tuloy yung sinabi nung ganong mga impormasyon na di umano ay nagpakilala sa iglesia. So inulit ko po dito po sa Metro Manila, kasi iba't ibang lugar, iba't iba pong rehiyon, ay meron po silang mga vantage point kung saan sila makikita-kita. Dito po sa Metro Manila, gaya po ng inyong narinig, Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ang atin pong rally ay kapayapaan po ang layunin. Hindi po sa kung ano paman. Inuulit natin. Yan po yung paglilinaw na dapat po ninyong matandaan. Tsaka hindi kilos protesta, no? Wala Opo. tayong ipinoprotesta. Wala po. Kasi iba, pinapakahulugan ko na rally, kilos protesta. Hindi po, ang rally po hindi isang uloy ng kilos protesta. Wala ho kami kinikilos protesta dito. Kundi Pagkilos lang. Opo. Wala na yung protesta. Yun ho. Ito isang pagkilos. Yan. Di ba? Para sa kapayapaan po. Para sa kapayapaan. Ayun. Opo. Hindi rin po, may naglabas din ata ng July, parang January 14. Iniiba rin yung pecha kong May mga nagtatanong, ano pa talaga? Nag-iba pa pecha? Hindi po. January 13 po. Kung may tanong kayo, huwag kasi kayo magtanong sa social media. Pinakamabuti po, bilang mga kapatid, tanungin niyo po yung mga nangangasiwa sa inyo, inyong mga lokal. Alam niyo naman po yan, ang ibig namin sabihin, para hindi po kayo maligaw. Para hindi po kayo maligaw. At kung saan-saan po kayo kumukuha ng impormasyon. Ang impormasyon po, dito sa palatuntunan sa Net25 at syempre po doon din sa ating mga pagsamba, gaya po ng inyong narinig, Miyerkules at Huwebes sa mga circular po ng inyong napakinggan. Yan. Sana marinaw yan, Kong, sa ating mga kababayan. Sinabi na may mga lumalabas na fake news daw kasi ginawang 14 ang kanilang rally. Hindi ho 14, 13. Sa Liwasang Bonifacio, tapos doon sila maglalabas sa kanilang mga kapilya kung saan sila yung mga circular nila ng Iglesia ni Cristo. So tuwing Miyerkules yan at saka Huwebes may sambayan mga yan. So nag-organize na ang Iglesia ni Cristo sa kanilang gagawin sa Pizza 13 ng Enero. Kaya sa lahat ng hindi INC, punta tayo doon para makisali tayo dito sa panawagan ng INC na panawagan nilang pagkakaisa sa Pilipino na ngayon kita naman natin nagwatak-watak na talaga dahil sa ating sang gobyerno na hindi na maayos ang pagdala. Sila nga mismo sa gobyerno watak-watak na Kaya ito yung Iglesia ni Cristo na gusto nila mapag-isa ulit ang mga Pilipino. Ito mga botante natin ngayon, malapit ang eleksyon, mga kandidato, saan ba sila kumukuha rin ng mga ng mga botante sa kanila? Doon din sa mga religious group. Inaawitan yan. Iglesia ni Cristo, pag ganito sila, tawagan nila nito black voting Kung ano yung sasabihin ng pinuno nila, yun ang suportaan talaga. Kasi yan ang gusto ng pinuno nila Ito mag-i-eleksyon na. So, ang lahat nito mga kandidato, maglalabi na sa Iglesia ni Cristo. So pag hindi ko nakinig dito sa Iglesia ni Cristo, di wala kayong suporta nitong sa mga to. Ito si Congressman Rodante Marcoleta, Iglesia ni Cristo, di suportado to sa mga kanyang mga ka-religious group. Tayong mga Katoliko, tayong mga Muslim, tayong mga mga relihiyon, suportaan natin ang Iglesia ni Cristo. Doon natin ito ipakita ang support. Tayo ang susuporta sa kanila. Kasi itong Iglesia ni Cristo, pag sila ang sumuporta sa gobyerno, kailangan nila yung matinong gobyerno. Parang nagkamali yata ang Iglesia ni Cristo ngayon
sa sinuportahan nila noong nakaraang mga eleksyon. Kaya itong darating na eleksyon, palagay ko ang Iglesia ni Cristo ingat na kung sinong dapat suportaan nila. Kasi nadala na itong sa nangyari ngayon na kaguluhan sa ating bansa na hindi maganda talaga tingnan. Mga congressman, bangayan, kanya-kanyang kupit, sa budget nga lang natin eh. Sobrang sikat ang akap. Sobrang sikat ang isa pang ano nila yan dyan, mga insertion nila. Sobrang sikat ang DSWD, Department of Public Works and Highways. Kita naman natin kung anong mga dagdag bawas na mga budget na ginagawa sa gobyerno ngayon. Tapos kunyo i-veto niya, pero ano bang binito doon? Wala, parang walang nangyari. Ang akap tuloy-tuloy pa rin nandyan. Kaya ito na ngayon ang pagkakataon natin, Iglesia ni Cristo sa darating na linggo, Lunes, Liwas ang Bonifacio, doon tayo. Doon ang rumbo ng Iglesia ni Cristo kasi medyo maganda ang lugar kasi malawak. So, patuloy natin suportaan ang Iglesia ni Cristo kasi kahit ako nga, pupunta na ako doon para makita ko rin na makiisa ako sa nito sa ating panawagan ng Iglesia ni Cristo para lahat tayo magising, gisingin natin yung gobyernong hindi lang tulog, talagang dapang-dapa. Yun na yung gusto kong malaman na tayong mga Pilipino magkaisa ulit.